Matapos po natin na mai-post o mai-update yung particular jobs dito sa British Columbia, ay marami ang nagtatanong kung ano ba yung ibang option at may ibang option pa ba sa paghahanap ng trabaho sa British Columbia, anywhere daw kahit na hindi sa Vancouver. Ang masasabi natin yan, there is always an option sa paghahanap ng trabaho at ang kainaman dito, hindi lang iisa yung job posting sites na ginagamit ng British Columbia itself, kundi kalat siya. Kung mapapansin ninyo, there are lots of job posting sites dito sa Canada na siguro naman ay enough for your options sa paghahanap ng trabaho, ano? At ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano natin nahanapin yung particular job sa may Vancouver. Siguro mag-focus muna tayo sa Vancouver, and from there, pwede kayong kumbaga mag-browse ng iba pang cities or county or municipality sa British Columbia, batay na rin sa pangangailangan ninyo. Kung halimbawa may mga kamag-anak kayo or particular na kamag-anak kayo sa mga cities na gusto nyong puntahan, you may do it so. Pero bago tayo magpatuloy, ay inaanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe sa ating channel. Paki-hit yung ating subscribe button upang nang sa ganon ay ma-update kayo sa mga videos pa natin, sa mga vlogs pa natin na i-upload natin in the future. And of course, paki-like na rin ang ating mga videos kung inyong nagugustuhan. Mag-comment down below. At hindi ko naman kayo iniiwan siguro sa ere at nababasa ko yung inyong mga comment doon. At sabi ko nga, kahit man lang sa mga links ay mabigyan ko kayo ng mga links, at sa heart na sa puso na ibinibigay natin sa inyo. At syempre, malaking pasasalamat para sa akin, mula sa puso ko sa inyo, na patuloy yung sinusuportahan ang ating channel. At syempre, pwede nating i-share yung ating mga video sa ating mga kakilala. Kung halimbawa tayo nagpaplano punta dito at napanood nyo, napadaan kayo sa channel, pwede nyo i-share yung ating mga video. Sana po. Sa pagpapatuloy nga natin, ang British Columbia ay napaka-complex ng kanyang search engine. Nandun na lahat halos ng kumbaga ng gusto ninyong hanapin. Yung videos na pinakita natin ng mga nakaraan, it talks about how British Columbia will invite people sa pamamagitan ng kanyang job posting sites. And of course, pinakita rin din natin sa nakaraang vlog natin kung ano ba yung nature ng trabaho, ano? Pero ang mahalaga sa lahat, alam ko, naiintindihan ko yan, na gusto nyo talaga makapaghanap ng trabaho. Well, sabi nga natin, hindi lang naman ang British Columbia works or BC jobs ang pwede nyo hanapan ng trabaho, na maging ang common na, which is the Job Bank of Canada. Ang tatanungin nyo sa akin, Kuya Rod, legit ba ang Job Bank? The official website itself is official. It is legitimate. It is hindi scam, dahil ito ay pinatatakbo ng Government of Canada, of course. It is owned and managed by the Government of Canada, by the federal government. Kaya lang sabi natin, hindi talaga nakakalulusot kahit na ang gobyerno pa sa tinatawag nating scamming. That's why you have to be very careful as well sa paghahanap ninyo ng trabaho dito. Well, marami tayong mga pamamaraan kung paano natin madidetect kung sila ay scam. Halimbawa na lang, bibigyan ko kayo ng tip, ano? Kasi ay job bank ang pag-uusapan natin, patatanungin nyo naman ako, legit ba ito o hindi? So, ang masasabi ko lang dyan, isa sa pinaka-common na taktika ng mga scammer pagdating sa job bank ay nagbabayarin kayo. Sasabihin niya na yung LMIA ay lalabas na pero babayaran mo, parang ganon. Remember, ang LMIA, Labor Market Impact Assessment, ay binabayaran, inaasikaso ng employer at ng hindi ng applicant. It is illegal here in Canada na magbayad ng anumang fees ang isang applicant sa employer. Mali po yan. Unless gumamit ka ng tinatawag nating immigration consultant, recruitment agencies, o kaya naman ng immigration lawyer. So, natural, babayaran mo sila, talent nila yun eh. Yun ang kanilang trabaho, no? And aside from that, yung biometrics daw. Biometric ay binibigay ng gobyerno ng Canada, hindi na kung sino-sino lang. At makare-receive kayo ng notification or ng
letter from the government of Canada para at kung kailan kayo magba-biometric. In many cases, nanggagaling ito, halimbawa sana sa atin sa Pilipinas, it's the CIC who will give you the letter na pwede ka na mag-biometric. O kaya naman sa kaso ng Pilipinas, sabi natin, pwedeng Embassy of Canada sila siyempre, Embassy of Canada, CIC, ang nagbibigay ng notification yun. So, yun ang dapat ninyong ingatan at tingnan mabuti. So, wala tayong ibang pag-uusapan ngayon kundi ang mga trabaho dito sa Job Bank, particularly sa may Vancouver, British Columbia, sapagkat yun ang request niyo kung paano makakahanap ng LMIA ready at ng hindi. So, pero ang focus natin ay mga trabaho na may kinalaman sa British Columbia, particularly Vancouver, na LMIA ready. At may dagdag akong note sa inyo sa video ito sapagkat kikilalanin natin yung bagong Job Bank. Medyo bago sila ng interface nila o ng kanilang tinatawag nating page at makikita nyo doon kung kailan ba pwede mag-apply o hindi at kung sino yung mga employer na talagang tumatanggap ng mga foreign workers na po pwedeng invite din nila sa particular job na yun. So ano pong hinihintay natin? Sana makatulong ang video na ito sa paghahanap ninyo ng trabaho sa British Columbia, Vancouver area, whatever city sa British Columbia. So let's jump into it. Sa nakaraang usapan natin, sa nakaraang vlog natin, that's what I mean, ang trabaho dito sa British Columbia ay halos umabot ng 65,941 jobs in BC pero lesser yung napakita natin, ano? At ibig sabihin, patuloy na lumalaki yung demand. Maaaring nagbabago-bago talaga, pwedeng bumaba o pwedeng tumaas, depende sa pangailangan o sa labor market ng British Columbia. Pero ang mahalaga dito ay kung paano tayo makakahanap ng trabaho, particularly dito sa British Columbia. So, nakita na natin kung paano humanap ng career o ng opportunity dito sa British Columbia using the Work BC, no? So all you have to do is to browse yung find a job now and makikita ninyo na mayroong 65,940 na mga trabaho. But hindi ko alam, comment down below kung makakahanap kayo dito ng mga, kung may vlogger na o may alam kayo na sinasabi dito na LMIA ready na sila. So hinanap kong mabuti. I don't know kung hindi ko mahanap kasi kung saang particular. So, paki-comment down below kung nalalaman ninyo kung meron ngang LMIA particularly na paghahanap dito. So, subukan nyo dito siguro. Pero this talks about the NOC and ito naman is directing to Work BC for external sources. So, sa particular na filter na ito, medyo hindi natin nakikita major projects, date, education, job type. Even in job type, ang sabi lang dito, apprentice, casual, contract, seasonal, full-time, part-time. So it's more on general term ang sinasabi dito. Sa industry naman, wala din namang sinasabi. This is about the industry itself pero hindi sinasabi na for foreign or for LMIA ready. Salary, location. So, ganun pa rin. So, makakahanap pa rin kayo ng mga trabaho papunta dito sa Canada using this platform, the Work BC. Now, I want to talk to you about British Columbia job opportunities using Job Bank. Sapagkat nung na-post natin ito, marami din yung nagka-interest in going to British Columbia. Paano raw ba yung work na gusto nila ay makahanap agad ng LMIA ready at yung kumbaga nag-a-accept talaga ng mga foreign nationals para na sa ganon ay makatanggap sila ng job offer from a specific employer. So what we're going to do is we'll go to advance. Let's click that. And then ang sabi dito, meron tayong 1,050 results. So what we're going to do, if i-filter natin siya, no? So we will type in British Columbia here, the province of British Columbia. So automatic na hahanapin siya. So updated na itong Job Bank, ano, pero yung syempre yung kung paano lang maghahanap, no? Pero yung mga trabaho nandiyan pa rin. Okay. Ang sabi dito, parang
Bakit naman 335 results lang? Ang luwang-luwang ng British Columbia. Actually, kung titignan nyo mabuti, no, halimbawa, dito sa British Columbia, 335, not only that yung hinahanap. Actually, marami talaga. Pero ito lang kasi, masasabi natin na yung nag-signify na maghanap ng trabaho o ng mga aplikante dito sa Canada. So, if we filter pa natin. So, una, we did British Columbia. And then, next, we will go to temporary foreign worker. Ayan, naka-click na pala, no? So, meron tayong 335 na naghahanap ng mga trabahante, ng mga workers outside Canada or inside Canada. Yung mga wala pang work permit, pwede nilang hanapin yon. So, what we're going to do is to click the 300, view 335 results. So, as of now, magbabago-bago ito, ha? So, na-filter natin, we have British Columbia, temporary foreign workers. Now, kung makikita ninyo dito, date posted like November hanggang sa pinaka matagal na ang panahon na. So there are actually 335 result. Pero kung palalawakin nyo yan, maaring mas maluwang pa. Or, you can do by cities. Halimbawa, may particular na gusto kayong puntahan dito sa Vancouver. So, i-click lang natin yan, Vancouver. And then, nasa Vancouver busy ka, temporary foreign workers, at ang result ay 228, no? Within 50 kilometers. So, let's try this one. Mamaya, makikita ninyo yung tanong ninyo na, sige, i-discuss na lang natin o pag-usapan natin mamaya. Let's try this. Cook sa may Tavola. Maybe this is the employer. And sa Vancouver, British Columbia siya, 18 per hour. Let's click onto that. Ang sabi dito, 1829 Robson Street, Vancouver. 18 per hour. Full-time permanent ang hinahanap. 2 vacancies ang hinahanap. Nakita niyo po itong green na ito. This is signifying that this employer has an approved LMIA to hire foreign workers to fill labor skills shortage on temporary basis. Canadian and permanent residents are able and encouraged to apply. So, ibig sabihin, LMIA ready siya. So, tignan natin sa baba, no? Nakita niyo po yung warning. Ang sabi dito, who can apply to this job? Only apply to this job if you are a Canadian citizen or permanent resident of Canada or you have a valid Canadian work permit. Ibig sabihin, mas priority nila yung mga naghahanap ng trabaho dito sa loob ng Canada. If you are not authorized to work in Canada, do not apply. The employer will not respond to your application. So, masisiraan ka na ba ng loob kapag ganito ang nakita mo? Kuya Rod, ano ba yan? Sabi na nga, kung sino mag-a-apply, hindi kami pwede. Now, this is my tip. Pwede nyo silang applyan. I'm not saying na pasukin nyo ng pasukin, bombahin nyo ng resume. You may try your best. Maaaring yung employer na ito ay walang makuha dito sa Canada. Maaaring, sinasabi lang yan, para nang sa ganon ay, kumbaga, bumaba yung traffic niya sa pagtanggap ng mga tinatawag nating applicants. Pero, you may try. So, if you are not authorized, sabing ganon, do not. So, maliwanag po yun, ano? Paano naman kung gusto na tumanggap ng foreign national? So, hahanap tayo ng mga sample pa. Let's go to this. Food Service Supervisor. Sa may British Columbia pa rin. 17 hours to 20 hours, 30 to 40 hours per week. Full-time permanent employment ito. Isa ang kailangan nila. And then, LMIA ready na rin sila. Okay. The same pa rin. Only. So, you may try. Pero wag niyong bobombahin ng application, no? Ng resume. Baka magalit siya. I-ban yung pangalan ninyo, no? So, you can go and you may try. Okay, let's try this job. September pa ito, 2022-2021. Pero hanggang ngayon, wala pa. Hindi pa nila tinatanggal sa listahan. Let's try. Carpenter Concrete Forms ng UCG Group Incorporation. So, tignan natin. 31 to 35 hourly. Wow, sana all.
Mabigat naman trabaho yan. Okay. So, ang kailangan nila ay 3 vacancies, permanent full-time ang kailangan nila dito sa may gawin ng West 6th Avenue, Vancouver, British Columbia. So, verified siya, may job bank number, and then LMIA ready siya. So, tignan natin anong pagkakaiba niya. Yon. Ito ang sinasabi natin. Who can apply this job? The employer accepts applications from, number 1, Canadian citizen and permanent residents of Canada, and, of course, other candidates with or without a valid Canadian work permit. So, ganito ang hahanapin ninyo kung gusto nyo mapunta dito sa British Columbia, to be more specific. So, hanapin nyo lang yung may ganito. So, malaki ba yung chance? Yes, malaki yung chance niyo na makapunta. Lalong-lalo na sinasabi doon at ni-encourage na kahit na wala kayong valid Canadian work permit, you can apply, you can come here in Canada. At later on, ipaprocess din yung papers niyo para bigyan kayo ng job offer to come here in Canada. And how to apply, you can show how to apply here. You can click that one and then you may send your resume to them. So, ano ang advantage nito? So, ibig sabihin lang nito that the employer is ready and willing to give you a job offer letter. So, hanap pa tayo. So, another one is tile setter from JPS Tiles and Renovations Limited ng Surrey, British Columbia, $21.50 per hourly or hours. November pa ito na i-post. So, you can still try that one. Okay, so, ang sabi dito, full-time permanent ang hinahanap. 1 vacancy. So, try nyo ito. LMIA ready to hire foreign workers. So, ang sabi dito, education, no degree, certificate of diploma, or equivalent experience. Pero mahalaga pa rin, na meron kayong experience dito. Mas maganda yung experience, mas malawak yung experience nyo, mas may chance kayong makuha. Kasi hindi lang naman ikaw ang nag-a-apply dito, marami pang iba. So, kailangan talaga medyo may laban, yung resume. Para nasa ganun good shot tayo. Okay, this is good. Kasi sabi dito, who can apply? Other candidates with or without valid Canadian work permit. So, ibig sabihin, the employer is willing to give a job offer para sa inyo. Ano ang ibig lang sabihin nito? There are still chance na makahanap talaga tayo ng trabaho natin using job bank. Kaya nga lang sabi natin, mag-iingat palagi sapagkat scammers are using this platform para makapanghuthot ng pera sa inyo. So, always magtanong, maghanap ng mga ebidensya katulad halimbawa kung sinasabi na sila ay consultant o kaya naman registered consultant, tanungin nyo sila kung talagang registered sila. So, paano natin mahanap kung talagang registered consultant sila? So, hanapin nyo lamang yung CICC or CCIC. Kahit yun lang i-type ninyo, canada.ca, ay magpapakita na dyan kung legit ba o hindi using this one. So, itatype nyo lang yung pangalan ng consultant and kung alam niyo yung number nila, halimbawa, gawin nating halimbawa si Sir Marlo. So, Pukis lang itatype ko, yung apelyido na lang ha. And then, okay yung pangalan niya lang. And then, we'll go search. So, boom, ayan na. So, si Sir Marlo Pukis ay active at ang contact niya ay naka-hide. So, pwede nyo lang i-click yan. And then, yung consultant identification, sabi dito ay R51252951. So, ibig sabihin, registered siya. So, kung titignan natin yung contact details niya, makikita natin nasa taas, So, yung city name sa Regina Province, country, and of course, yung company name ng kanyang office. So, ganyan makikita. Napakasimpleng paghahanap pero napakahalaga sa paghahanap ninyo ng legitimacy ng isang consultant. So, CCIC, diyan kayo maghahanap kung consultant yung inyong hinahanap. So, going back to job bank, so sabi natin na napakarami ng opportunities papunta dito. Ang kailangan lang talaga natin ay magtiyaga para nang sa ganon ay makahanap. Kung halimbawa naman specifically hindi kayo o hindi nyo gusto na mapunta dito sa British Columbia, you will just drag down and then hanapin nyo lamang dito temporary foreign workers. And then magpapakita na dito yung Sang Katerba, 1,051 job postings. I-click natin yan.
And then, Job Bank will gonna show all the jobs na may LMIA na. So, tsagain nyo lang na hanapin yung paghahanap. At nagpapakita na rin dito, temporary foreign workers, finding job in Canada. So, ganyan lang kasimple ang paghahanap ng trabaho, specifically sa British Columbia, in Canada as a whole. So, good luck and God bless sa paghahanap ninyo ng trabaho. Sana ay nakatulong kahit munti lang yung ating job search ngayong araw, ngayong vlog. At kung may mga kamag-anak kayo sa British Columbia, you can tap them. Kausapin nyo sila para makahanap ng trabaho. At sabihin niyo na gusto nyo magtrabaho, kaibigan nyo sila, kamag-anak, kapatid, family. So, malaking tulong sila kasi may malaking puntos talaga yung family pagdating sa CRS. Always, lagi magbatay sa CRS kung pasok ba kayo o hindi. Para na sa ganun, self-assessment ito. So ulitin ko, good luck and God bless sa paghahanap ninyo ng trabaho dito sa British Columbia. Ang paghanap talaga ng trabaho, kung minsan parang balance din yan. Pwede ba ako dito? Hindi pwede. Pag sinabi na hindi pwede, kung minsan subukan natin, baka magpwede. No? Katulad ng nakita natin kanina na hindi sila tumatanggap ng mga foreign applicants, foreign workers. Ang gusto nila nandito na sa Canada. Well, katanggap-tanggap po yun. Pero subukan lang natin, wala nang masama, di ba? Pero wag nyo lang naman bobombahin ng resume para nang sa ganun. Yung mga trabaho na yun, para nang sa ganun ay, alam nyo na, hindi sila mainis din, ano? Kasi mga tao lang din yung mga yan. So, kung halimbawa, hindi po pwede, hanap pa ng iba, hanap lang. Hanggang sa makatagpo tayo. Or the best yan, or isa sa mga suggestion dyan ay kumontak ng legal na recruitment agency sa Pilipinas under ng POEA, yung lisensyado, o kaya naman kumontak ng immigration consultant dito sa Canada para makita natin kung sila ay legit o hindi. For CIC or CCIC.ca para na sa ganun ma-verify ninyo kung sila ay legit o hindi. So sa paghahanap niyo ng trabaho sa British Columbia, nawa ay makatagpo kayo ng mga employer na mabilisan lamang. So, tulad ng sinasabi natin, good luck and God bless sa paghahanap ninyo ng trabaho, particularly sa may Vancouver area and around cities sa British Columbia. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Paalam!